yung umakyat ng mataas na frequency kasi Anong kaalaman ng sinasabi nito? Yung kaalaman niya sa komunistang kaalaman? Sa totoo lang, ang chosen one, hindi yan basta-basta pinili, ha? May pinag-ugatan ang chosen one. Tandaan mo yan, Ginox, gago, bobo. Ito, makakomunista to eh. Huwag kayong naniniwala dito kasi komunista to. Ang chosen one, nagsimula pa yan. Kanino? Ha? Kanino nagsimula ang chosen one? Panahon pa ni Abel. Kilala na ang chosen one. Bakit? Nung maghain si Abel at saka si Cain, nakita ng Diyos kung anong uri ng puso meron si Cain. Kung anong uri ng budi meron si Cain. Ikumpara mo kay Abel. Nang maghain si Abel, kinalugdan ng Diyos Ama. Bakit? Kasi yung puso ni Abel, nakaayon sa kanyang hain. Hindi lang basta yung hain ng inihahain ni Abel, kundi yung mismong kanyang katauhan, yung buong puso't kaluluwa. Inibig niya ang Diyos Ama. Di ba sinabi nga ng Ama, ang kalooban niya, ibigin mo ang Diyos Ama ng buong puso mo't kaluluwa. Ang kaluluwa, ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwang patay, yun yung kaluluwang patay sa paningin ng Diyos Ama. May laman yun, pero ang espiritu nun masama. At pag masama ang espiritu nun, nagmula yun sa masamang demonyong si Lucifer. Siyempre, pag masama ang espiritu nun, masama rin ang laman. 'Di ba? Kaya nga si Cain, pinatay niya si Abel. Kasi yung kanyang kaluluwa, masama, galing kay Satanas. Kaya nga, sa simula't simula pa lang, hindi na kinalugdan ng Diyos Ama ang kanyang hain. Kasi nakikita ng Diyos Ama ang nilalaman ng kanyang puso. Puro kasamaan. Pero ang Abel, pinili, chosen one. Bakit? Kasi yung kanyang puso, hindi lang basta inalay niya, kundi inibig niya ang Diyos Ama ng buong puso't kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ang kaluluwa kasi, para maangkin ng Ama, kailangan maging malinis ang laman nang makiayon sa banal na espiritu. Malalaman mo ang banal na espiritu ng Diyos Ama kung nasa sayo, kung ang kinikilos o ginagawa ng iyong laman ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang yung ginagawa ng iyong physical na katawan o physical na laman ay puro laban sa kalooban ng Diyos, paano ka kalulugdan? Paano ka magiging chosen one? Ha? Tandaan mo, bobo kang Ginox ka, komunista ka. Sa totoo lang, huwag kayo maniwala dito. Ito ay nagtatago lang to sa likod ng Gnosticism, Taoism, Daoism, Buddhism. Kasi ang Taoism, Buddhism, lahat yan filosofiya yan na nagpo-promote ng pag-ibig. Ito, pag-ibig ba pinopromote nito? Pag ba ito sinunod nyo, magiging mabuting tao ba kayo? Hindi, magiging demonyo kayo. O kita mo lang doon sa sinabi niya na yung pag may sakit daw, hindi ka daw, isipin mo lang. Paano na kung cancer yung sakit mo? Iisipin mo lang, gagaling ka na? Meron bang ganun? Na pagka, halimbawa, may sakit ka na, tas cancer na, malala na, iisipin ko lang, magaling na ako. Oh, totoo ba yun? Na sa pag-iisip lang, gagaling ka na? Itong mga ipinopromote nito, puro kademonyuhan. Mamamatay yung tao sa pinopromote niya eh. Ayaw niya painumin ng gamot yung mga tao na sinasabi niya matrix. Bunga lang daw ng ilusyon ang gamot. Na makukuha daw yung paggaling ng tao sa pamamagitan ng isip. Isipin lang daw, gagaling na. Paano kung cancer na? Tapos halimbawa, nagkasakit yung tao, flesh-eating bacteria. Yung isang uri ng bacteria na matapang, na sa loob lang ng isang araw, kayang kainin ng kalahati ng katawan ng tao. Yung kalahati ng katawan, pwedeng mukha mo, o
ilong mo, mata mo, kakainin talaga nun. Ang kailangan dun matinding antibiotic. Kaso ayaw niya pa inumin ng gamot. Yung tao na may ganong uri ng sakit na flesh-eating bacteria. Di ibig sabihin sa isang araw lang patay na yung tao kasi pati utak nung kakainin ng bacteria kaso ayaw nga uminom ng gamot. Gawa nga ng inuutos nitong animal na demonyong Genox na to na isipin lang daw, gagaling na. Sa isip lang daw, gagaling na ang tao. Buang tong animal na to, baliw to. Huwag kayo maniwala dito. Alam mo, ang maniwala dito, mamamatay. Sa totoo lang, napakamaraming Pilipino ang sangkaterbang Pilipino ang tanga na naniniwala dito. 69,000 na mga Pilipinong tanga ang naniniwala dito. Saka nakakita, flesh-eating bacteria na ang sakit ng isang tao, sasabihin mo, huwag iinom ng gamot. Kailangan nga ng tao yung antibiotic para mapatay niya yung matapang na flesh-eating bacteria na yun na dumapo sa katawan niya Tapos hindi mo pa iinumin ng gamot. Di mamamatay yung tao. Pag-ibig ba yun, ha, Genox? Pag-ibig ba yun? Pagmamahal ba yun sa kapwa? Ha? Alam mo, yung pinopromote mo na taoism, mga pag-ibig yan, mga filosofiya na nagpo-promote ng pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa. Pero ikaw, nasa likod mo kasi yung komunista. Nagtatago ka sa likod ng Gnosticism, Taoism na puro magagandang filosofiya ng pag-ibig yan, ng matatalinong tao. Pag-ibig at pagmamahal sa kapwa ang pinopromote. Ikaw, nagtatago ka dun, pero sa totoo lang, ang totoong kulay mo, komunista ka. Ang gusto mo, maraming tao ang mamatay. Diyan sa pinagsasabi mo na ayaw mong uminom ng gamot yung mga may sakit. Kahit herbal. Ang herbal, proseso lang din yan. Diyan din galing ang gamot. Pero unprocessed yan. Pero yung mga nasa commercial na gamot, galing yan sa herbal. Pinroseso lang. Ang herbal, unprocessed na gamot. Hindi siya pinroseso, natural siya. Natural. Pero yung mga nasa kumpanya, pinroseso na nila. Nilagay na nila sa isang capsule. Kaya madali nang inumin. Pero doon din yung galing sa herbal. Iisa lang yun ang pinagmulan. Yung lang kaibahan nun, hindi process, hindi na proseso ang herbal. Pero yung mga gamot na nasa pharmaceutical, mga process na gamot yun. Mga prosesong gamot yun. Ngayon, yung tungkol naman sa pinagsasabi mo dyan na ewan, bahala kayo. May isip naman yung mga tao siguro, hindi naman bobo. Matatalino na mga Pilipino ngayon, Genox. Hindi mo na maloloko, komunista ka. Yun ang totoo, komunista ka. Mina-mind conditioning mo na ang Pilipino para maging komunista. Mindsetting yan Sineset mo na yung utak ng mga Pilipino para sa isang komunistang pamahalaan. Kinokontrol na ng mga aral mo yung mga utak ng Pilipino para mapailalim sa komunistang pamahalaan. Yun ang totoo, komunista ka, Genox, komunista ka. The deeper you go sa knowledge, the higher your frequency should be. Nag-get yung ibig sabihin? Para sabihin ko sa'yo, iisa lang naman ang knowledge Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. The fear of God is the beginning of knowledge. Kung may takot ka sa Diyos Ama, yun na yung simula na ikaw ay mayroong katalinuhan. Tandaan mo, hindi yung pinagsasabi mong buang ka. Puro panliligaw yan Ayun yung kung tawagin ay Nicolatian. Mga Nicolay. Mga sekta ni Nicolas. Kayo yung mga sekta ni Nicolas na puro kasumpa-sumpa ang mga pinagsasabi. Puro kasumpa-sumpa ang mga pinamumuhay. Tandaan mo, ito ang pag-ibig Ito ang totoong karunungan. Pag-ibig sa Diyos Amang Banal ng bayang Israel. O pag-ibig sa Diyos sabi ibigin mo ang iyong Diyos Ama, ang Ama ng Panginoong Hesukristo, God YHWH, ng buong puso't
kaluluwa mo. Ha? At ibigin mo rin ang lahat ng uri ng tao. Wala kang itatangi ng katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kung iniibig mo ang sarili mo, yun ang ibig sabihin, hindi mo gagawa ng masama ang kapwa mo. Yan lang naman ang dalawang uri ng karunungan. Ang sabi pa, ang fear of God, the fear of God. Sino yung God? Ang Diyos Amang Banal. Ha? Ng Diyos Amang Banal. Ang Diyos Amang Banal, Ama ng Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ng mga patriarkang Abraham, Isaac at Jacob. Yan ang Diyos na nagsimula pa at nagtatag ng iglesia sa ilang. Siya yung Ama ng Panginoong Jesucristo, ang naglabas sa mga Israelita mula sa pagkaalipin ng 400 taon sa Ehipto. 400 years na inalipin ang mga Israelita sa Ehipto, araw-gabi, pinapahirapan sila. At yan ang naglabas sa kanila, ang Diyos Amang Banal, ng bayang Israel, ng espiritual na Israel. Espiritual na Israel. Pero hindi ibig sabihin na ang bayang Israel ay kinalimutan na. Kasi diyan ang pinagmulan ng lahi ng Panginoong Jesucristo sa laman, ang mga Hudyo. Kaya ang bayang Israel, hindi mo masasabi na wala na kinalimutan na yan. May binabanggit yan ang propeta Hosea, na sabi sa una, itinakwil, kumbaga sa ang Israel, ang asawa, babae. Itinuring ng Diyos Ama ang Israel na bilang isang asawang babae nung unang araw. Tapos ikalawang araw, nangalun niya ang Israel, iniwan siya ng Diyos Ama. Pero sa ikatlong araw, titipunin ko ang aking mga anak, na parang mga basang sisiw. O titipunin niya yung mga anak niya sa Jerusalem. At ipinapangako niya, siya ay magtatayo ng tolda sa gitna nila. At siya ay pipisan sa gitna ng kanyang mga anak. Sa gitna ng mga Israelita, siya ay pipisan. Hindi niya naiiwanan. Kasi nung una itinuring niya ang Israelita na babaeng iniirog niya. Isang babaeng iniibig niya. Pero nangalun niya. Kaya nga sabi niya, parang si Gomer na isang mangangalun niya. O syempre, pag nangalun niya ang asawa mo, anong gusto mo? Iwanan mo kasi may ibang lalaki yan eh. O, kaysa sa makipag-away ka pa, makipagpatayan ka pa dun sa lalaki ng asawa mo, di iwanan mo na lang. Diba? Ganun ang ginawa ng Diyos Ama. Iniwan niya ang mga Israelita. Kasi, bukod sa meron na silang Diyos Amang Banal, God YHWH, o Diyos ng Amang Abraham, patriarkang Abraham, Isaac at Jacob, may Diyos na sila na naglabas sa kanila sa Ehipto. Tapos sumasamba pa sila kay Baal, sumasamba pa sila kay Astarte, sumasamba pa sila kay Molek. Marami silang sinasamba. Kaya sabi ng Diyos Ama, para kayang si Gomer na nangangalun niya. Kaya iniwan niya ang Israelita. Pero sabi niya, dahil sa pag-iwan ko sa Israelita, ay naging kaligtasan naman ng mga Hintil. Kasi sa kanila ibinigay ang unang kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman nila tinanggap. Kaya yung pagkaduhagi ng lahing Israel, ang siya namang pagkaligtas ng lahing Hintil. Ginox Bobo. Huwag kung ano-ano pinagsasabi mo, kulto ka, kulto. Isa kang kulto, baliw ka na. Balang isang araw, yung karma mo, gaba mo, sinisiraan mo ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Gaba mo yan, komunista ka, kulto ka. Walang maniniwala sa iyo, baliw ka. Dahil yung Nicolaitan, mga sekta ni Nicolas, mga sekta ni Nicolas, nabuhay yan sila sa filosofiyang Gnostisismo. Ang Gnostisismo, binabarag niya ang kalaliman ng mga doktrinang Kristyanismo. Saan ka nakakita? Sabihin mong ang Diyos Ama ay isang demurge na gumawa ng masamang mundong ito.
sa simula pa lang, sa creation pa lang sinabi na lahat ng nilikha ng Diyos Ama ay mabubuti. Tapos bakit nagkaroon ng masamang mundo? Bakit nagkaroon ng masamang mundo? Kasalanan ba ng Ama kung bakit nagkaroon ng masamang mundo? Bakit isinisisi mo sa Diyos Ama ang pagkakaroon ng isang masamang mundo? Tandaan mo, ang Diyos Ama, binigyan niya ng free will ang mga tao. Hindi gusto ng Ama na ikulong ang mga tao, pilitin na sambahin siya. Ang gusto ng Ama yung kusang loob na mahalin siya. Hindi gusto, katulad nga kay Gomer na mga ngalo niya, di ba yung mga Israelita? Sabi ng Ama, ang Israelita ay parang isang babaeng Makati. Na andun na yung asawa niya, siya na nga yung asawa ng mga Israelita, ang Diyos Amang banal ang God YHWH, pero sumasamba pa sila sa mga Astarte, Molek, di ba? Kay Baal, o sino-sino pa yung sinasamba nila, mga Diyos-Diyusan. Andiyan pa nga yung sinusunog nila yung mga anak nila. Para lang ialay dun kay Molek, kinukuha ang puso ng mga sanggol. Tapos susunugin ang mga sanggol, ikakalat ang dugo sa altar ni Molek. Sabi ng Ama, ni sa hinagap, ni sa isip, hindi ko inisip na ipasunog ang mga bata, patayin ang mga bata at kunin ang puso. Hindi siya humiling ng ganong uri ng pagsamba. Pero itong mga Phoenician na nakatira dyan sa mga unang Phoenician, mga unang matatandang ancient, matandang lahi ng tao, inalay nila ang kanilang mga anak. Hindi yan gusto ng Ama yan lahat yan ang pinagmulan ng mga kaisipang Gnostisismo, na kunwari, kaalaman, pero nagtatago lang sila sa kaalamang peke. Yung mga pinagsasabi nito, peke. Sinasabi niya kalahati, totoo. Ganyan ang mga sinungaling, ganyan ang, diba, nung sinabi ni Satanas na, totoo ba, Eva, na pag hindi ka kumain niyang bunga ng puno na yan, ipinagbabawal ng Diyos Totoo ba na mamamatay ka? Diba, binibigyan niya ng alanganin na pag-iisip, nag-aalangan tuloy si Eva. Totoo ba? Totoo ba yung sinasabi ng Diyos Ama na mamamatay ako? Ganyan ang ginagawa nitong Genox na to Binibigyan niya ng pag-aalangan ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Katulad kay Eva, nang tuksuin siya ng ahas. Totoo ba, Eva, na pagka kumain ka niyan? Ibig sabihin, pinalalabas niya na hindi totoo yung sinasabi ng Diyos Ama. Kaya tuloy ang mga mananamba, ang mga Kristiyanong mananamba, nagkakaroon tuloy ng pag-aalinlangan sa reliyon. Ayaw niya ng reliyon. Ang reliyon ng Diyos Ama, ang Diyos Ama ang nagtatag ng kauna-unahang reliyon. Ang reliyon sa ilang. Ang sabi, ang tunay na reliyon, yun yung Santiago 1:27. Tumutulong sa mga babaeng mahihirap, sa mga babaeng bao, sa mga ulila. Reliyon yun ng Ama Yun yung kutawagin ay unang iglesia sa ilang. Pero ang tawag yan ngayon, Iglesia ng Diyos. At member dyan ang MCGI. Member, Church of God International. Pero hindi ganyan ang itinuturo ng MCGI na malalalim na karunungan. Pagka ba malalalim, saan ba galing? Kasi sabi niya malalalim na karunungan. Di sa kalaliman yan, sa ibaba yan. Diba? Pag sinabi mong malalalim na karunungan, sa ibaba yan, sa kalaliman yan ang gagaling. Kasi malalalim Diba? Pero yung karunungan ng kaliwanagan, sa taas yan. Enlighten. Kaliwanagan, sa taas yan. Sa Diyos Ama yan. Pero yung karunungan na malalalim na bagay ni Satanas yan. Kay Satanas yan galing. Yung sinasabi niya na, kailangan daw makaalam ang tao. Katulad na lang na sinabi niya na si Jesus daw nagpunta rito para turuan ng mga tao ng malalalim na karunungan. Na
kung sino daw yung tao na may ganoong uri din ng level ng karunungan ang may kaligtasan. Ganun ba kasama ang Panginoong Hesukristo na matatalino lang na tao ang ililigtas niya? Yung makakaabot lang sa level ng karunungan niya? Paano naman yung mga bobo? Yung mga slow learner, yung mga mongoloid na walang alam sa buhay, kundi ngumawa lang. Mga batang may masabihin nating retarded, mongoloid. Walang kaalaman yan walang karunungan yan sila Ibig niya bang sabihin walang kaligtasan yan? Ha? Yung pinagsasabi nito? The more na nagdidig ka sa katotohanan, kasi nga ang katotohanan nasa ilalim, tago. Tignan mo. Ano bang katotohanan ang nasa ilalim? Nasaan ba ang kailaliman? Sino ang nasa kailaliman? The more na nagdididig ka sa ilalim, sino ba ang nasa ilalim? Di ba si Satanas? Si Satanas ang nasa ilalim. At paano naman makakakuha ng karunungan yung mga batang o mga taong may kapansanan? Makakadig ba yan sila? Makakaunawa ba yan sila? Napakaswapang nito Gusto niya lang maligtas yung matatalino at yung may mga kakayanang magdig ng dig o magkalkal ng kalaliman. Ang kinakalkal, Genox, yung Biblia. Hindi yung karunungan. Anong uri ng karunungan yung bubungkalin mo sa kalaliman? Na ang nasa kalaliman si Satanas. Ang dapat bungkalin Biblia, Genox. Isa lang ang libro na isinulat ng Ama, ng Diyos Amang Banal. Wala nang iba. Yun ay ang Biblia. Yun ang saligan ng katotohanan sa Kristyanismo. Ito, hindi to Kristiyano. Demonyo to. Ang pinabubungkal niya sa kalaliman. Sino ba nasa kalaliman? Si Satanas, ang demonyo. Karunungan ng demonyo ang pinagsasabi nito. Hindi yan sa ibabaw, wala yan sa surface, wala yan sa lantad. Hindi yan sa ibabaw, wala yan sa surface. Hindi yan lantad. Alam naman natin na lahat ng nasa kadiliman o nasa tago ay kademonyon yan. Galing yan kay Satanas kasi kadiliman yan Nagtatago nga, di ba si Satanas, nagka-camouflage yan. Ang gusto ni Satanas, paniwalain ang mga tao na hindi siya umiiral o hindi siya nag-i-exist. Pero ang katotohanan, umiiral siya, nag-i-exist siya. Hindi siya lumalantad, nagtatago siya. Kaya yung mga karunungan niya nasa tago, nasa kadiliman. Wala sa liwanag, wala sa surface. Kasi takot nga yung mga yan sa liwanag. Ang Diyos Amang Banal at ang Panginoong Hesukristo, sila yung nasa liwanag ayaw nga nitong mga kalaliman na to. Yung ayaw nga nila sa surface. Sabi niya, wala daw sa surface, kundi nasa tago daw, nasa ilalim, nasa kalaliman. Kasi nga, ayaw nga nilang lumantad kasi matutunaw sila ng katotohanan ang katotohanan ng Diyos Ama, nasa liwanag, nasa lantad. Pero ang mga kasamaan ni Satanas, nasa ilalim, nasa kadiliman. Nagtatago, nagbabalat kayo, nagka-camouflage. Yan ang kalaliman na kaya sinabi, malalalim na bagay ni Satanas kasi nasa kalaliman siya. Nasa tago siya. Diba? Ang binubungkal dapat ay ang Biblia. Yun ang binubungkal. Pero itong sinasabi nito na karunungan daw ni Satanas, nasa kalaliman yun Wala yan sa public. So, dididig mo yung katotohanan. So, the more na dididigdig mo, ibubungkalin mo ang katotohanan. Saan ba dapat manggagaling ang katotohanan? Sa Biblia dapat nanggagaling ang katotohanan. Doon ka magbubungkal sa mga sinaaral ng Diyos Ama, sa katwiran ng Diyos Ama. Nasa Biblia yun. Wala yun sa pumunta pa siya sa Taoism, pumunta pa siya sa Hinduism, pumunta pa siya sa kung saan-saan. Iisa lang naman ang ginawang libro ang Biblia. Ito, pagka wala sa Biblia,
kay Satanas na yan. Kasi isa lang ang sinulat ng Ama. Ang Ama, nag-manifest siya kay Moises para isulat ang Henesis o ang Lumang Tipan. At ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, o di ba, bumaba siya ang kaligtasan kasi nung una pinangako lang ang kaligtasan kay Abraham pero sa bagong tipan dumating na yung kaligtasan ng Panginoong Jesucristo na Yun na nga yung bagong tipan. Yun na yung kabuuan ng luma at bagong tipan. Yun lang naman ang dapat natin basahin, ang luma at bagong tipan. Bakit ito kung ano-ano pang pinagsasabi nito? Ganyan ang paraan ng Diablo nung tuksuhin niya si Eva. Kalahati ng katotohanan sinabi ng Diablo. Totoo ba na pagka kumain ka ng bunga ng punong kahoy na yan ay mamamatay ka? Totoo naman. Pero nilagyan niya ng question mark. Nilagyan niya ng parang alanganin na tanong. Ginawa niyang, yung katotohanan, ginawa niyang alanganin. Para mag-alangan ang mga tao. Pero yung sinasabi ng Biblia, puro katotohanan yan. Ang sinasabi ng Diyos Ama, aral, katwiran. Panginoong Jesucristo ang nagsasabi, ang nagtuturo. Katotohanan yan. Pero si Satanas, nilalagyan niya ng question mark yung katotohanan ng Panginoong Jesucristo para magkaroon ng pag-aalinlangan ang mga tao. Ang sabi sa Biblia, pagka ay ang isang tao nag-aalinlangan, para yung bangka na inihahatid ng alon sa magkabi-kabilang pampan. Pupunta yan sa kaliwang pampan, pupunta sa kanang pampan, pupunta sa kaliwang pampan, pupunta sa kanang pampan, pupunta sa kaliwa, pupunta sa kanan. Walang eksaktong lugar ang tao pag nagkaroon ng alinlangan. Hindi siya magkakaroon ng eksaktong pananampalataya. Kasi yung alinlangan, itinanim ng demonyo sa puso't isipan niya. Kaya tuloy ang tao, parang bangka na napupunta sa kaliwa, punta sa kanan, punta sa kaliwa, punta sa kanan. Nahihilo ang tao. Pero kasi yung katotohanan ng Diyos Ama, binabaluktot nitong animal na demonyong Genox na to, na tanim ng komunista. Ang komunista kalaban ng Diyos Ama yan. Ito, nagtatago lang ito sa likod ng mga Taoism, Daoism. Pero ang Taoism, Daoism, mabuting mga filosofiya yan. Pag-ibig ang pinopromote niyan. Pero ito, may pag-ibig ba sa ginagawa nitong animal na to? Wala Demonyo to. Huwag kayo maniniwala dito. Ito, nagtatago lang to sa likod ng Daoism, Taoism. Pero ang Daoism, yan ang kauna-unahang aral ng mga taong matatalino sa China na ginamit naman itong animal na to para kunwari totoong tao siya. Pero demonyo to. Nagka-camouflage lang to, nagbabalat kayong matino, pero baliw to sa totoo lang. Wala sa Biblia ang pinagsasabi nito. Binabarag nito ang Kristyanismo, gago to. Komunista to, huwag kayong maniwala sa gagong to. Lahat ng pinagsasabi niya, hanapin niyo sa sa Biblia, wala. Kalahati lang ang totoo sa sinasabi nito. Pero yung kalahati, sasabihin niya walang relihiyon ng Panginoong Jesucristo. May relihiyon ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang Diyos Amang Banal, ang kauna-unahang nagtayo ng relihiyon. At yung relihiyon ng Diyos Ama, yun ang relihiyon ng Panginoong Jesucristo. Yun ang binili ng Panginoong Jesucristo ng kanyang banal na dugo. Yun yung iglesia sa ilang. Yun yung iglesia ng Diyos Amang Banal. Yun ang iglesia. Yun ang nanganak ng mga anak ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang puno doon sa iglesia na yun. Siya ang ulo. At ang ulo naman ng Panginoong Jesucristo doon sa iglesia na yun ay ang ating Diyos Amang Banal. Tandaan mo, ang mga sanga doon, ng puno na yun, yun yung mga tao. Mga lalaki, babae. Ang ulo ng babae sa iglesia ay yung asawa niyang lalaki. At ang ulo naman ng lalaki doon sa loob ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo.
At ang ulo naman ng Panginoong Jesucristo ay ang ating Diyos Amang Banal ng bayang Israel o espiritual na Israel. Handaan nyo, ang karunungan, hindi yan nasa ilalim. Hindi nagtatago ang karunungan. Lumalantad nga, sabi nga 'di ba sa Biblia, sumisigaw ang karunungan sa mga pintuang bayan. Sumisigaw. Lumalantad nga ang karunungan eh. Hindi nagtatago ang karunungan, sumisigaw. Ali kayo, sabi ng karunungan, makinig kayo sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, sa aral ng Diyos Ama. O di ba? Nagtago ba ang Panginoong Jesucristo? Ang sabi, ang Panginoong Jesucristo, ang karunungan ng Diyos Ama. Wala nang ibang karunungan eh. Ang Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos Ama. O, nagtatago ba sa ang Panginoong Jesucristo? Ang mga aral ba ng Panginoong Jesucristo, itinago ba? Hindi eh. Gumawa nga ng 7 apostol, 70. Pumuha ang Panginoong Jesucristo ng 70 na alagad. Idinibad niya yan. Tagdadalawa. Sabi niya, humayo kayo. At ipangaral nyo ang mabuting balita ng kaharian. Ano ba yung balita na yun? Karunungan yun eh. Yun ang salita, yun ang aral, yun ang katwiran. Tapos sasabihin ito, magbungkal kayo, magdigdig kayo sa kalaliman. Ang kalaliman, nandoon ang Satanas. Ang karunungan na nanggagaling sa kalaliman, karunungan ng Diablo. Huwag kayo maniwala dito, Diablo to, nakakapanindig. Tignan mo itsura niyan. Dragon Ball Z, sa bunganga niya mismo, nagsabi siya mismo na ang Dragon Ball Z, puro kasamaan ang itinuturo. Tignan mo nga itsura nito. Tignan mo itsura nung mga nasa Dragon Ball Z. Si Master Pogi. Ganyan ang itsura eh. Yung may balabal na mahaba, tapos may nakapulupot sa liig, tapos walang buhok. Yan o. Kamukha siya ng Dragon Ball Z. Ang masama nga ang Dragon Ball Z. Sa bunganga niya mismo nagsabi. Siya mismo nagsabi na masama ang Dragon Ball Z. Pero siya mismo, tignan mo itsura niya. Mukha siyang Dragon Ball Z. Diba? Yung bunganga niya mismo ang nagre-reveal ng totoong kulay niya. Handaan nyo. Digdig mo yung katotohanan, kailangan mo itaas yung frequency mo. Nagigets mo? Since hindi lahat ng tao. Sabi, kailangan itaas mo yung frequency mo. Di ibig sabihin, kailangan maging matalino ka. Para ma-meet mo yung katotohanan. Bobo ka ba? Kung puro matatalino lang o matataas lang ang frequency ang ililigtas ng Panginoong Jesucristo, paano naman yung mga may sakit ng mongoloid na hindi nagkaroon ng karunungan? Di ba? Paano naman yung mga retarded na mga bata nasa simulat sa pulpa lang wala nang makikita o mababanaag na frequency sa kanila? Sa palagay mo, hindi ba yun ililigtas ng Panginoong Jesucristo? Kung matataas lang na frequency ang hinahanap mo. Ito, bobo to. Parang ang lumalabas lang na sinasabi nito, yung mga matatalino lang ang magkakaroon ng kaligtasan. Kasi yung gnosis na sinasabi niya, kaalaman daw yun. At yung makakaabot lang doon sa gnosis o doon sa karunungan niya, o kaalaman niya na sinasabi, yun lang daw ang may kakayahang maligtas. O makaka-meet o makakatugma doon sa frequency ng kaalaman niya, yun lang ang magkakaroon ng kaligtasan. Paano naman yung mga bata na mongoloid na hindi na nagkaroon ng kahit na uri ng pagkaunawa, wala kang mababanaag? Sa palagay mo, hindi ililigtas ng Panginoong Jesucristo yun? Yun nga ang mayroong mas malaki ang chance na magkaroon ng kaligtasan Yung mga low frequency na yan o yung mga walang karunungan na alam yung mga mongoloid, mga retarded na yan, dahil hindi nga nila, mga ignorante sila sa kasamaan di ba? Eto, bobo tong animal na to, kayo naniniwala dyan, bobo to. Ayoko nang pakinggan to Alam mo, matatawa ka na lang sa pinagsasabi nito Pag ito napakinggan nyo, matatawa ka na lang, kakadiri ang mga pinagsasabi nito.